Yun, so meron tayong binubuo ngayon na ano, NKR na helicopter type. So singkit lang to, no? Yan. So ang gusto ng buyer is FB body. So yan, sinalpakan natin ang FB body. Yan. So yung FB body na yan na half stainless, galing dito yan. Ito, wala nang body to. So tinanggal natin nung Saturday. Tapos yung body naman ito na original, so nakita niyo naman siguro to sa previous na videos ko. Ito yon, naka-close band yan. Ito. So binaba na namin to. Tapos ayan na, nakatanggal na yan. Binaba na namin para mapalitan. So ito nga, napalit na to. So nagiging FB na siya. So ang gagawin na lang namin dito ngayon, kasi ang gusto nung bumili is dapat class 1 lang. So class 1, alam ko kasi 7.5 dapat pababa. So ito is nasa 7 feet 3 inches ang sukat ko nito nung Sabado. Kasi nung dumaan ako ngayon sa Inlex, tinanong ko yung sa ticket booth ng ano, Inlex to, sabi nila 7 feet lang daw. So ang kailangan namin gawin is i-eksakto namin na 7 feet to. Kasi pag lumampas ng 7 feet, magiging class to siya. So yung dating yung original niya na Sorelas dito, yung BB chassis is kahoy, ayan. So siguro palitan natin ng 2x2 na lang na tubular. So gawin na natin 2x2. So meron kami isa dito, ito. Susukatan natin to kung anong height itong FB na to. Ayan. Yan, so kahoy yung kanyang BB chassis. So para bumaba siya, gawin nating bakal. So mag-tubular siguro tayo. Sukatan muna natin. So meron tayong pagbabasihan, no? Kasi ito 7 feet mahigit. So ito naman burig na class 1 to. So yung BB chassis niya is 3 inches. So same lang naman yan dito sa isa natin. Yan, same lang yan. Ang gagawin na lang natin ngayon, isusukatin din natin to kung 7 feet lang ba to. Alam ko 7 feet mahigit din to. Ito original na ano yan, class 1, no? 2014 na ano, 2014 na NHR local 4GB1 na turbo intercooler yung makina. So ito sukatin muna natin. Susukatin natin. So ito yun, no? Ito yung 7 feet 7.1. Yan. So 7 feet tapos 1 inches 1 inch. Tapos yung bukol pa 7.5 7 feet 1 inch and a half. So dito ganun din. Ayan, o 85. Pag nasa gitna yun 86. So 7 feet 1 and a half din. So same lang. So okay na yun. Ang gagawin na lang natin dun is i-U-bolt. Pero kung gusto pa niyang bumaba, palit tayo ng tubular. Pabili tayo ano, tubular na lang. Tubular. Hindi ako pinadala yung tubular ko sa akin. Hindi, ibigin na lang dito. Ito may ano, may tambol. Hindi, wala tambol yan. Na. Pabili tayo ng tubular na 2x2. Okay na. Nag-google na kami sa ano, sa sukat ng class 1 sa Inlex. So nakalagay dun is 7.5. So papakita ko na lang yung sa Google natin. 7.5. Ang sukat natin nito is 7.1. 7.1 and a half. Ang problema namin ngayon is yung kahoy na nakalagay is malapad. Malapad yung kahoy. Ni-U-bolt na namin. Ayan, o. Kita nyo meron siyang bakat dyan sa U-bolt. Ang problema, hindi lalabas yung U-bolt ng pantay. Pagdating sa baba is nakabuka. So ito
itong baba na to, pagdating dito sa ilalim is ito bumuka na. So yung flat bar malayong distansya. So yan na lang yung gagawa natin ng paraan para may lapat natin to. Ayan. Yan, so pinuputulan namin yung flat bar kasi tatama dun sa tangke para may clearance dun sa tangke, hindi siya mabutat. Yan, pinaputulan yung flat bar para may kabit. So dito sa kabila is nalagyan na namin ng isang U-bolt. Yan, so medyo mahirap lang talaga pag ano nilagay. Ayan na, meron na tayong U-bolt nilagay, yung dati pa rin niya. Yan, so yun pa rin yung ilalagay natin. Okay, so ito lang kasi tatama siya dito sa tangke, kaya pinutulan namin. So bali apat lang yung U-bolt nito, diba? Apat lang, dulo-dulo, no? Dulo tapos stopper lang. Stopper. Pwede nilagyan na lang natin sa gitna yun, iba. Pasok. Sakto? Distansya start kay 1.4. Na-clearance? Sige. Pag nagigpitan natin yan, ano na lang natin dito sa taas para hindi na gumalaw. Hindi pumunta dito sa tangke yung flat bar. So, yun na. Ba't ka natutulog dyan? Ano? Masikip? Masikip. Hindi na kayang atake? Malayo pa ba sa taas? Kinating mo na yata eh. Hindi. Konti pa lang. Kunti pa lang? Na, testingin ko. Bungal pa lang. Ha? Bungal. Bungal? Bungal pa lang. Bungal? Parang ikaw yun ah. Ano mong problema tong kaibigan ko? Matigas daw. Matigas daw ano yung U-bolt, so plan nila katingin tapos papalitan iba. So since nakasalpak na to, try muna natin kung kaya. So lagyan natin ng tawag nito, lagyan natin ng langis muna tapos saka natin higpitan. Mapuputol na tong ano eh, shafting eh. Grabe. Ha? Hindi, inaipitan ko nga eh. Wala na. Malayo pa sa taas, no? Uno pa dun sa taas eh. Oo. Uno pa. Eh, pagtsagaan natin. Tigas talaga. Pinirsa ko na ng todo. Kaya pa din. Meron na? Para dito? Oo, yan. Yun, ginagawa niya. Nagkatingin na lang ito, ano? Tingin ko na lang ngayon po siya. Ginagawa pa. Hindi, matagal pa tong ano katingin eh. Yung nut, putulin mo na lang yung U-bolt. U-bolt na lang. Oo, putulin mo na lang. So, putol na lang natin, palitan natin ng iba. Kasi sobrang tigas. Yung isa dito, meron na. Ito, sa likod ng battery. So, nalagyan na ng U-bolt dito. Okay. So, importante ito para ano, para ma-fix. Lagyan muna namin to kahit apat, tapos lagyan na namin ng stopper. Siguro dulo-dulo na lang. Ginawa kasi nung dating nagkabit ng body, dito sa gitna naglagay. Ayan o, kita nyo may bakat, nakatornilyo. So tayo doon tayo sa likod, sa harapan. Okay, so gawin mo natin ang ibang U-bolt. Ganun din. Ha? Ganun din. Ganun din? Eh, lumakas yan. Nakakatingin na. Tinornilyo pag kabit, kating pag baklas. Ganyan kakalupit, no? No. Di ba lumakas? Hindi na mamatay? Nahirapan tayo nitong U-bolt nito ah.
tayo mo, hanginan. Ayan, mga hangin na nga. Sagad na yan? Sinipirit sila. Wala na hangin? Wala Ay, tayong puputol na yun, puputol na. Ha? Puputol na. Parang sirit na Makati. Ba't yung nilaglag? Flat bar. Sampitin mo sa flat bar. O ngayon, Tanggalan. tanggal. Ano? Tanggal na. Huwag mo nang tanggalin yan. Pinutol mo na, tatanggalin mo pa eh. So, ito na. Isang U-bolt na lang yung kulang. So, ito yung igil dati na ano, na laging namamatay, no? So, ito is may prospect na buyer na or may kausap na buyer. Alam ko nag-down na siya kaya pinalitan na ng FB body to. So, yung ibang buyer kasi namin is ayaw ng suspension type. So, gusto nila is yung lip spring or yung moilye or yung tawag yung iba, volye. So, bakit nga ba ayaw ng iba na suspension yung under chassis nung truck na nabibili? So, unang-una, depende po yan sa load or sa paggagamitan ninyo. So, kung ang pangarga nyo ay mabigat, so hindi talaga kailangan ng suspension ang ano nyo, ang pangilalim kasi prone sa sira ng mga bushings, no? Unlike sa moilye, ang kalaban mo lang doon is unat ng moilye tsaka yung spring eye bushing. Yun lang ang papalitan mo doon. So matibay sa kargahan, di tulad nito na malambot. So ito is puputiin din. So sayang yung bagong pintura natin. Ayan o, bagong pintura na sana yan. So ngayon pipinturahan ulit yan ng kulay white. So blue to blue, white. Kabuuan yan magiging white. Ayan. So medyo matrabaho din kasi ang proseso ng ano, ng pag-change body nito. So unang-una, ang daming gagawin. Unang-una dyan, i-change body design from aluminum band to FB body. Ayan, di pa nalinis. Pero stainless yan. Flooring. Stainless kalahati yan hanggang dito. Ayan. Tapos lagyan ng dual aircon.